negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon po ay ang ika-30 sa buwan ng Mayo. Naku, isang araw na lamang at buksan na naman natin ang isang bagong buwan. Ngayon pong umaga, solo flight po tayo. Wala po ating kasama Tess Ramirez. Ang aking pong balita ay nag-outing ang mga taga-radyo ng bayan. Kaya tayo po ang naiwan ngayon ditong taong bahay. So, samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. At katulad pa rin naman ng dati, ay punong-puno po ang ating programa dito po sa Ang Tipo Kong Negosyo. At para po sa ating unang segmento... Thelma. Director Thelma. Yes? Good morning. Sasamahan na rin kita para at least meron kang kakwentuhan. Si Alan ito, si Alan. Ayun naman pala. Kumusta ka na? Namimiss ka na namin. Akala ko solo flight kami ngayong umaga kasi balita ko nag-outing ang buong radyo ng bayan. Kung pwede namang sumunod yung iba mamaya. Kumusta ka na, ma'am? Okay naman po. As usual, lagi tayong handa para maglingkod sa ating mga kababayan. Alam mo naman ang papel natin sa gobyerno. Lagi tayong nasa serbisyo, hindi ba? Katulad mo sa radyo, pareho din sa DTI. Yes, at siyempre, gaya ng dati, maraming nakahandang mga interviews at impormasyon para sa mga taga-subaybay ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. At partner, Alan, bago ang lahat, nais ko lang makiramay. Ang ating isang kasama sa industriya ng pamamahayag ay pumanaw na. Ito ay walang iba kundi si Mr. Alvin Capino. Kagabi yan, alas 9, pumanaw na. Iniwan na tayo ni Kuya Alvin. Our condolences, of course, mga naulila ng kapatid sa hanap buhay, Alvin Capino. Alam mo, partner, 2 years din siyang baka dyan sa sakit niyang cancer of, kidney cancer. So, nung una, parang okay na siya tapos nagkaroon siguro ng remission. So, alam mo naman, wala tayong magagawa pag oras na. So, wala tayong magagawa ngayon kung hindi ipagdasal yung eternal repose of the soul of Mr. Alvin Capino. Okay. Director Thelma, gusto ko lang banggitin din na yung unang panauhin natin this morning, ang si Miss Jocelyn Ong Perez, ay makakaugnay na natin at ready na ang ating linya ng komunikasyon kay Miss Jocelyn. Okay, so let's welcome to the program Miss Jocelyn Ong Perez. Siya po ang may-ari ng Crafter's Joy. At tanungin natin, ano ba itong Crafter's Joy? Ano yung mga produkto nila? Balita ko, partner, ang gamit niya na material para dito sa kanyang produkto, yung corn husk. Alam mo yung corn husk, yung busal ng mais? Ng mais, oo. Oo. Hindi ko alam na pwede palang gawing mga kung ano-anong decorative flowers yan, mga novelty items. So let's welcome to the program. Good morning, ma'am, Jocelyn, Miss Jocelyn. Good morning po, ma'am. Opo, welcome po to the program at maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat po din itong po. Crafter's Joy. Ano po ang inyong mga produkto at kailan po itinatag ito? Ma'am, yung pong Crafter's Joy is ang product po namin, ang produkto po namin is mga fashion accessories, mga bags, novelty items, mga bulaklak, mga basket. Gawa po ito sa balat ng mais
At saka itinayo ko po ito sa DTI last 2007, August po. August 2007. Yes So, po. mga 7 taon na rin po yan ngayon. Opo, ma'am. 7 years. Oo, 7 years. So, business must be good kasi yung iba sandali lang, mga 1 taon, wala, give up na sila. Mahirap po i-give up, ma'am, kasi marami ng sacrifices. At saka, ang isip ko po kasi ang material dito po sa aming bayan, sa Basista, Oo. siguro everywhere sa buong Pilipinas, ang mais po is readily available. Yun po ang Opo, balat opo. ng mais. Opo. At saka, ano po yan sinusunog lang po. Kaya wala pong gamit po yan. Ngayon, parang isip ko lang po, parang magandang magkaroon siya ng gamit para hindi na kailangang kumuha sa ibang lugar. Mismong sa bayan mo na, pwede mo nang gawin yung Yes. gusto At mong yan gawin po sa ang balat. natutulungan natin ng mga kababayan natin na bibigyan ng trabaho. Dito po sa Basista, madam, nasa mga 300 po ang crafters ko. Wow. Aside po doon sa mga like sa Isabela, sa Mindoro, sa ibang bayan po sa Pangasinan, nagtitraining po kami, nagpapatraining. Talaga. Yes po. Wow, that's nice. At least you're ready to share the technology, the know-how, hindi kayo madamot. Kaya bumabalik ang grasya sa inyo. Kailangan pong i-share, ma'am, kasi pag may awa ang Diyos, pag nag-export po tayo, Oo. kailangan din po natin ng tulong sa mga ibang bayan. Hindi po Of kakayanin course. ng isang bayan yung... Tama po yun. Kasi Yes po. dapat titignan natin yung mga pumapasok ng negosyo. Nasaan ba sila dun sa value chain, di po ba? Yes po, ma'am. Oo. Kasi hindi ka naman, no man is an island kahit sa Yes, totoo po yun. Yes po, ma'am. Totoo po So yan. you have to, yung downstream at saka yung upstream ng negosyo, kailangan tingnan. Okay, Yes saan po. po kayo nagmamarket ngayon ng mga produkto ninyo? So far po sa Manila, we joined Trade Fair. Katatapos lang po natin sa National Fashion Fair. At saka po meron po kaming nagbibenta sa Macau. Oh. Opo. Tapos meron po kasing, dinala po ako ng DA sa Macau. Okay. Meron po mga stores doon so meron po akong product doon. Tapos, I see. So meron na po kayong mga parang retail stores doon that carry your products? yes po, ma'am. Wow, that's really great. And so far po, kamusta naman yung reception dun sa inyong produkto? Hindi pa ho masyadong maganda, pero since maliit po yung Macau, madam, I'm thinking of makapasok po sana kami sa yung malalaking mga Department market stores. Malalaking market sa mas malaking like the US or dito sa ASEAN. Oo. Sana po makapasok po kami. Yes. Alam mo, meron ako nakita, ma'am, yung isang doll made out of corn husk. Ang ganda-ganda. Yes po. Yun po yung Gumagawa rin po kayo nun. Gumagawa rin po kami, ma'am. Pero ang specialty po ng dolls kasi si Miss Ru Ramas sa may Jensan po. Yun po talaga po yung kanilang magagaling po sila. Ang gaganda ng mga dolls po nila. Oo, Made of corn husk po lahat. Yung Chloe, Chloe? Hindi ko po alam ang pangalan ng company. Ang kilala ko po si Miss Ru. Yes, si Miss Ru. That's right. Okay. So, siguro para dun sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang maipapayo ninyo sa kanila kung gusto nila mag-umpisa ng isang negosyo? Sa totoo lang po, ma'am, kung kagaya po nitong sa akin, medyo masyadong kasi kailangan nyo pong gawin yung quality, makuha yung quality. Hindi po mangyayari yun kung hindi nyo talaga pagtsatsagaan na magpagawa hanggang sa makuha nyo po yung talagang quality na gusto nyo. Mm-hmm. And of course, you have to have the passion for your yung gagawin nyo pong Yes, passion. yung pagmamahal. Oo. Kailangan gustong-gusto nyo po siya. At saka yung rason para kayo pumasok is hindi lang po yung pera. Kasi kung pera lang po, medyo baka kayo ma-disappoint dahil hindi naman ho pera agad ang papasok. So, yung passion nandyan dapat. Tapos yung market, siyempre, of course, kailangan makita nyo yung pangangailangan. Kailangan ba ng ganito? Diba? Kagaya po nung product ko, green product po yan kasi hindi naman po yan, basura lang po yan ginawa natin na usable items. That's right. Kaya, Tawag nilang upcycle. yes po, ma'am. Oo. Kaya,
Yun po. So for this year po, ma'am, ano po ang ating mga projects o mga events na sasalihan? At saan po kayo makikita? Saan makikita yung mga produkto ninyo? Dito po sa Pangasinan, sa Eco Store, meron po kaming konting products doon, sa Manchirendra. Meron din po kami sa DA, may store po ang DA kasi sa Elliptical. Tapos dito po sa Pangasinan, sa mga Pangasinan tourism na lugar. Mga Tapos, pasalubong shop. Pasalubong shops, yes po. Tapos, meron po kaming, in-invite po kasi ako sa States. Meron din po kami sa October sa LA. Medyo maganda po yung support ng Pangasinan Brotherhood USA. So, meron daw pong trade fair doon. Kumuha daw po ng booth ang Pangasinan Brotherhood USA. So, I think the whole of yung micro, small, medium enterprise po ng Pangasinan will be joining and I'm part of that. Wow. Opo. Tapos, magpapadala na po ako ng sample sa Amerika ng nakabox. Yun lang pong nakabox, hindi pa po container. Wow, exciting pala. So, more years to come. Partner, baka may tanong ka naman kay Madam Jocelyn. Okay. Naku, nakikinig ako dyan sa pinag-uusapan nyo at talagang nakikita dito sa business ni Miss Jocelyn ang creativity ng mga Pilipino, di ba? Of course. Kasi yung ginagamit niyang basic na material dun sa kanyang mga sa business niya na ito ay yung corn husk. Kung tutusin, di ba? Nadinig ko nga, binabanggit niya kanina yung iba hindi naman pinapansin ito, tinatapon lang. Pero malaki pala ang gamit nito. Gagamitin mo lang yung ingenuity ng Pinoy, di ba, ma'am? At talagang yung pagiging malikhain ng Pilipino, makikita natin na ang mga produkto talagang hindi lang para sa atin, export quality pa sa ganda, Miss Jocelyn, di po ba? Yes po. Ano po yun? Talaga pong magagaling po ang mga Pilipino sa paggamit ng kanilang mga kamay. Lalong-lalo na po dito sa bayan namin, sa Basista. Ma'am, meron po bang asosasyon ng mga corn husk growers or yung inyo pong grupo? Meron po ba? Ano po, ma'am? In-advise nga po kami sa DTI na mag-form ng association. Pero and we are on the way na maggagawa po ng association. Since the start, hindi po ako gumawa. So, bali, in-improve ko lang po ng improve yung product. And then now, saka po kami papasok sa association. Ayan. Sige po. At businahan nyo lang kami pagka naitayo na ninyo yung inyong association. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much po, Ms. Jocelyn Ong Perez, owner of Crafter's Joy. Thank you very much po din, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. So, Director Thelma. Yes. Okay, tayo magbe-break lang sandali for a few reminders from the station at pagkatapos huwag ko kayong kakalas dyan, magbabalik po kaagad ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan, 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. PBS Radyo ng Bayan, kami po ay nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Mega Manila at sa bayan din na napapakinggan sa mga Radyo ng Bayan stations nationwide. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 28 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Patuloy po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo at siyempre si Director Thelma Dumpit Murillo ay kasama pa rin natin. Direct Thelma. Yes, partner Alan. At ngayon ng Mayo, uso-uso Santa Cruzan, hindi ba? Oo. Lahat ng bayan yata merong Santa Cruzan. Kung ano-ano.
At dyan dinidisplay yung creativity na naman ng ating mga kababayan. Aha. So, Madalas pag ganyan, madam, madalas pag ganyan ng kapansin-pansin yung pabonggahan ng mga damit. syempre. Mm-hmm. Oo. Tsaka yung, ang tawag doon, Hermana Mayor. Yan. Oo. Oo. At every year, palipat-lipat yata yung mga pinaka-hermana, di ba? Nagro-rotation. Oo, nagko-rotation. So, anyway, ang mahalagang bahagi dyan, yung designer ng mga damit. Oo. Mm-hmm. Okay, so sa umaga ito, ay mapalad tayo. Makakausap naman natin si Curity Manzanero. Isa siyang fashion designer at indigenous materials ang kanyang ginagamit. Okay. Sige, tama. So, let's welcome to the program, Curity Manzanero. Good morning to you. Hi, good morning. Yes, good morning welcome to the program and thank you for joining us. Good morning, yes. Okay, Curity, how long have you been a fashion designer? Actually po, I've been designing para sa mga kaibigan siguro for 5 years since I started servicing mga kaibigan na muna. Pero officially, I just opened my shop last year. So, wala pa po akong isang taon na open bilang designer. Pero bago po ito, nabanggit nyo nga po, gumagamit po ako ng mga indigenous materials. Naging designer din po ako for export at doon ko po unang na-experience gamitin yung indigenous materials natin. Mm-hmm. Pag sinabi mong indigenous materials, marami yan. Yung abaka, ano pa ba yung na-discover mo na pwede palang gamitin. Kasi di ba meron tayong balak noon na yung ating mga local fabrics or indigenous fabrics, I should say, maging parang everyday wear na siya. So, ang problema lang natin, hindi ba yung processing? Actually po, ang ating Philippine Textile Research Institute ng DOST, ang aktibo sa pag-develop ng ating local materials. Gumagawa sila ng maraming researches and efforts para mas maging wearable yung ating natural materials for everyday use. I was very lucky enough actually to try these materials. Right now, hindi pa siya commercialized, pero technology-wise, meron tayong very good advancements pagdating sa pag-transform ng ating natural materials into something wearable every day. I see. Okay, as a designer, where do you draw your inspirations? Ako kasi, for projects that are made to order, very important sa akin na meron akong strong connection sa aking mga kliyente. So, ang ginagawa ko, pinakikinggan ko sila, ino-observe ko yung kanilang personality. Tapos, when I make my designs, I make sure na it will reflect their personality para komportable sila pagka sinuot nila yon. Pero syempre, hindi lang naman lahat ng inspiration galing sa aking mga kliyente. Ang iba ko mga inspirasyon, galing din dun sa mga everyday experiences ko, the things that I find beautiful, or di kaya yung mga gusto ko rin actually na-imagine kong suotin. Kasi syempre para sa akin kung nakikita kong susuotin ko siya, ibig sabihin maganda siya. So yun yung mga pinupush mo, pinopromote. Pinupush ko sa mga tao. At pero syempre dapat bagay din sa kanilang form and personality. How does the Filipino designer fare out in the global market? Ako, I'm always happy whenever I see Filipino designers push themselves to the limit, and most especially when they use local materials. Pero how do they stand out? What makes them stand out, I should say? I think what makes us stand out is actually our access to these materials. Para sa akin, mas nakikita
lumalabas yung kagandahan or yung talent ng Filipino pagka ginagamit din niya yung Filipino materials. Kasi yun yung mga bagay na hindi mo makikita sa ibang mundo eh. Kasi sabi mong Filipino design talaga yan. Kasi maski yung mga materials na ginamit mo, galing din dito. So parang mas kitang-kita mong, wow, Pinoy yan. Kasi pati materials, Pinoy. And by that, I don't mean that you always have to go Filipiniana. I've seen a lot of designs and I've also done a lot of designs na hindi naman kailangang naka-traditional Filipiniana look. It's one of the ideas that I want to break through from, actually, and to help also fellow Filipinos see our materials in a different light. Kasi parang pag sinabi mong Filipino material, iniisip agad Filipiniana, pero hindi. Ang ganda-ganda ng mga materials natin at kaya nating i-push yung mga materials na yun, hindi lang sa Filipiniana design. That's right. Do you sacrifice form for function? Ako, I ask for function first. You do? Kasi important yon na yung nagsusuot, komportable muna. Kasi para sa akin, important na yung tao, nararamdaman niya na halos second skin niya na yung damit. Wow, ang sarap ng pakiramdam nun. Parang wala kang suot, no? Oo. Yung parang ganun, you're that confident na whatever you're wearing, you look good at. Kasi hindi mo magagawa kung ano man yung kailangan mong gawing role in whatever function kung hindi ka komportable din sa suot mo. That's right. Partner Alan, ikaw, baka may gusto kang itanong sa ating designer. So, tanong ko lang, maliban dun sa mga indigenous na produkto, halimbawa, yung nabanggit kanina, yung pinya, yan, di ba? Probably husi rin dun sa ganyang mga, ano pa yung mga ibang mga pinag-eksperimentohan mo na gamitin bilang mga raw materials dito sa mga damit na yung dinidisenyo? Nabanggit ko po kanina na meron po tayong active project sa Philippine Textile Research Institute. Meron po tayong neo-ethnic project na ginagawa ngayon ng Philippine Textile Research Institute nga po ng PTRI. Itong neo-ethnic project is pushing our handloom fabrics, yung local materials natin, para makita nga siya in a different light, like what I said. So, through this project, I got to use tinalak. So, ito po yung fabric na ginagawa ng ating mga katutubong tiboli. Nakagamit din po ako through the help naman po of Shellmed Cottage Treasures. Isa po silang export company na 40 years na po nag-export ng abaka. So yun, nakagamit na rin po ako sa kanila ng kanilang material that they call Divina. It's made out of woven abaka. Ano pa ba? So there's abaka, there's pinya. I also got to use yung ating mga machine loom fabrics po na develop din po ng PTRI. Ito po yung mga materyales na gawa na po ng saluyot, gawa po ng water hyacinth, meron din pong gawa ng pinya, pero blended na po with either polyester or with cotton. So ito po yung mga sinasabi ko kanina na wearable for everyday setting. Pero mo yung saluyot, partner Alan, dati kinakain lang yan ng mga Ilocano. Saluyot. Ngayon ay pwede na rin suotin. Opo, meron pang magi. Yun. Ang maganda pa po dito, meron na rin po tayong mga pag-aaral sa ating mga local natural dyes. So yung, actually I already had 2 shows featuring dyed po na featuring mga clothes that were dyed using natural dyes from Manila. So I mean from the Philippines. So ito po yung mga kinulay ng buko, kinulay ng kogon, kinulay ng talisay,
ng aswete, yun po, iba-iba pong mga And kulay let's yung not forget yung ating mulberry, di ba? Yung silk. Opo, Produced sa by the norte. silkworms that eat the mulberry. Opo, Yan, opo. dapat talaga pagtuunan natin ng pansin yan. Opo, actually, yun din po, yung iba rin pong mga ginamit kong materials, yung saluyot, that's woven with silk from the north po, yung mulberry silk natin. So pwede pala yun, saluyot and mulberry together? I mean, Opo. saluyot and silk, yung seda. Opo, it's a very beautiful fabric. It's one of my favorites dun sa past show ko kasi ang ganda nung naging Alam mo, meron din flow ako niya. nakita, Curity, yung out of bamboo. Opo, ganda rin. yun, yung bamboo, hindi ko pa nasusubukan, pero nabalitaan ko nga po na nagpo-produce na rin po tayo ng materials made out of bamboo. Okay, so last question from me. As a designer, do you have any frustrations? Siguro for local materials, medyo hindi pa siya ganun ka readily available. I want to really push for using the materials, pero siguro kaya rin siya ganun ka expensive kasi nga bukod sa mahirap siyang gawin, hindi rin siya easily accessible even to us designers. Parang it also takes a while for them to produce. Kumbaga hindi pa siguro ganun kalaki yung ating stocks for these materials. Kaya iyon, parang parating mo kailangan i-consider yung oras. Kaya ko bang mabuo itong damit na to kung ito yung materials na kakailanganin ko since they are hand-woven. So, dapat talaga yung commercial volume makaproduce tayo. Oo, importante yun na magkaroon ng commercial volume. Pero siguro para rin maging makatotohanan ng commercial volume, bilang mga local designers, meron din po kaming responsibilidad para i-push yung ating mga sariling gawa sa bukod sa mundo. Syempre, maski mismo dito sa ating mga local clients, dapat inaano rin natin sila, ini-encourage na gamitin yung materials. Or na suotin yung materials. Kasi yung iba parang they always have this notion na Makate or ano, pero actually marami ng options na available para sa ating mga kliyente. Ayun, well said. So we wish you all the best in your career as a designer at syempre push Philippine products. Maraming salamat po. Thank you for having me po. Okay, partner. Okay, thank you. Dalawa na tayo. Oo. Ang bilis naman ng oras. Oo. And ang oras nga pala natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, it's 8:42 ng umaga. Director Thelma, tayo magbe-break lang for a few reminders. Wag ko kayong kakalas dyan, mga kaibigan. Babalik ho kami. Ito po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Hey, lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Hey, lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa PBS Radyo ng Bayan. Kami nasa 738 kHz sa inyong AM dial.
dito po sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa mga radyo ng bayan stations nationwide. Kasama dyan ang pinakabunso sa PBS Radyo ng Bayan Family, ang DYCT Radyo ng Bayan, Tacloban City. Nasa 104.3 MHz sa inyong mga FM band at napapakinggan sa Tacloban City, ganon din sa Leyte at Samar provinces. 44 minutes makalipas ang alas 8 at patuloy po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Napapakinggan tuwing Friday, 8 to 9 in the morning, dito pa rin sa Radyo ng Bayan. Director Thelma. Yes, Partner Alan. Naku, naririnig na rin pala tayo sa Tacloban ngayon. Oo naman. Dapat batiin natin yung ating mga kababayan doon ng isang maayong buntag. Yan, oo. Maayong buntag sa inyo tanan. Okay. So, kamusta na pala ang ating doon? Mga kababayan doon sa Tacloban. Nakapasyal ka ba doon lately? The last time I was there was November pa. November Oo, pa? November. Nung bagong tayo yung stasyon natin. Correct. Oo. So, ngayon, makeshift pa lang yung doon, ating estasyon? Pero okay na. Meron tayong lugar na maganda na ron, ika nga. Mm-hmm. Oo. Okay. Anyway, back to the program. At, Yes. pag-uusapan naman natin, kanina nabanggit natin, di ba, nung kausap natin si Miss Jocelyn, yung pag-oorganisa sa kanilang mga sarili into an association. Kasi mahalaga yun eh. Di ba, there is strength in numbers. Of Pagka course. ikaw ay marami, pagka kayo ay marami, mas malakas yung boses ninyo at mapapakinggan kung ano man yung inyong mga pangangailangan. So, sa pagkakataong ito, ating makakausap, yung Vice Chairman ng Caritonan Multipurpose Cooperative, si Mr. Cecilio, tama ba to? Mr. Cecilio Ramos ng Caritonan Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Welcome po to the program, sir. Pakinggan niya na medyo loud mo nga rin. Naririnig ba tayo ni Mr. Ramos? Merong mahina Medyo mahina. Mag-a-adjust kami ng konti rito. Okay. Yan. Okay na po, sir? Maliwanag na po ba ang dating namin sa inyo? Hindi na sumagot. Hello? Hello, ma'am. Sir? Ayan. Okay. Mr. Ramos? Yes, ma'am. Opo. Yun, very good. Ito po ang Caritonan Multipurpose Cooperative po. Ilan po ang miyembro ninyo, sir? 332, ma'am. 332? Napakarami pala ninyo. Nag-umpisa po kayo sa ilan at kailan? Nagsimula po kami ng 24 miyembro, mga ERP, 24? July 11, 2001. 2001. So, 14 years, dumami kayo, naging 300 plus na kayo. Okay. At ano po ang inyong ginagawa o mga programa sa inyo pong kooperatiba? Nag-ano po kami ng mga pagpapautang, paggawa ng kandila. Gumagawa ng kandila? Opo. Opo. At sa paggawa ng kandila, ang kailangan dito yung vegetable oil ba? Ginagamit ninyo? Coconut oil? Yung mga, ano pa ba? Paraffin, ma'am, paraffin. Paraffin, oo, correct. So, magkano po ang inyong naging puhunan para po mag-umpisa dito sa negosyong ito? Nagsimula po ng 11,000. Ano po, sir? Nagsimula po ng 11,000. 11,000. 11,000. Okay, sikat na sikat daw po ang inyong kooperatibo at kilala sa paggawa ng kandila. Paano po ninyo na-master itong paggawa ng kandila? Sa magitan po ng mga pagdalo sa training sa iba't ibang NGO. So, iba-iba pong design ng, ano bang klase yung mga kandila po? Kasi ang alam na lang natin na kandila yung ginagamit dyan pagka-araw ng patay. Ano po ba yung mga ibang gamit? At saka syempre, pag brown out kailangan ng kandila, di ba? Meron po yung decorative candle. Ordinaryong kandila. Opo. Meron po kami noong Eiffel Tower, meron po Lucky. Eiffel Tower. Opo. Ano po yung Eiffel Tower? Hindi po, kandila rin po. Yung design niya ay katulad ng Eiffel Tower. Opo. Okay.
Tapos, meron din daw kayong parang lechon na kandila. Meron po, meron. Wow! Saan ho kayo kumukuha pala ng mga design ninyo? Ano yung inspiration ninyo? Nag-training po kami. Okay. Saan po kayo nagtitraining, sir? Pag minsan po, dito na po napunta yung trainer sa amin para dito na po actual na gawin. Ayun. Ang pinaka-importante, syempre, ay yung marketing. Saan po natin binibenta yung ating po mga produkto? Sa mga trade fair po. Saan po? Sa trade fair. Mga trade fairs. Sumasali kayo sa trade fairs. Opo. So mainly, ang inyong outlet ay mga trade fairs. Opo. Wala po kayong tindahan na sinusuplayan or... Opo, wala po. Wala. Wala po kayong sariling tindahan. Wala po. Wala rin. So mainly trade fairs. At kamusta naman po ang kita natin sa mga trade fairs? Okay naman po. Okay naman po. Pagdating po ng yung sa panahon niya, ay medyo na maganda-ganda po naman ng benta. Meron ba kayong mga popular na kliyente na laging kumukuha sa inyo ng kandila? Meron din po naman si Mrs. Bea Rojas po, saka po si Congressman Vicky Hernandez, at si Secretary Ubilio ng una. Ayun. Ang pamilya party list po. Oo. So, nagbabayad naman sila. Opo. Partner Alan. May tanong ka ba? Oo, gusto ko lang tanong din kay Sir kung siyempre maliban dito sa mga trade fair, nakikipag-ugnayan ba sila ngayon sa halimbawa sa ilang mga retail outlets na para dalhin din ika nga o maging bahagi rin ng kanilang mga product displays yung kanilang yung produkto nila ng mga lalo na yung mga decorative candles nila? Opo naman, opo. Ayun. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ninyong pinapalawak yung inyong network para higit na mapalakas ang benta ng inyong produkto. Opo. Nakikipag-ugnayan din po kami, DTI, para po sila nagbibigay support sa amin kung saan kami dapat na makipag-transaction bagay po sa amin. Okay. So, meron kayong mga decorative, yung mga pinag-uusapan. Pero meron din ho kayo ng mga plain na kandila, yung magagamit natin na pag brownout, yung mga ganon, meron din? Meron din po, meron. Okay. So, talaga naman palang merong ordinaryo, meron ding pang special at yung iba pang display, ika nga, Director Thelma, no? Yes, oo, of course. Interesado akong malaman, Mr. Ramos, saan po nanggaling yung pangalan ng Karitonan? Sa mismo dito na po sa aming barangay. Yan ang pangalan ng barangay po ninyo, Karitonan? Opo, Barangay Karitonan, Kalatagan, Batangas. Kalatagan, Batangas. I see. At paano po kayo nakakahikayat ng mga miyembro na sumali po sa inyong kooperatiba? Sa pamamagitan po ng pag-endorso namin sa mga magsasaka doon po sa ARBs na tinatawag, bagay po doon sa mga pagbibigay namin ng PMS at PMS na kung saan po ay kahit namin sila na sumali, bagay po sa, hindi naman po totoong malaki yung porsyento na pinatong namin sa pagpapautang sa bawat membro ng kasapi, na meron po naman silang saping puhunan. Ayun. Okay, ang importante kasi dyan pag yung Partner Alan, alam mo, yung ikinababagsak ng mga kooperatiba, yung management niyan, usually yung mga finances. Yes, yes. So kung tumagal na ng ganito katagal yung kooperatiba nila, Mr. Ramos, maganda yung pagkaka-manage ng kanilang finances. Ilan taon na nga po ba, Mr. Ramos, ang inyong kooperatiba? 12 taon na po. 12 taon na. Naku, matagal na nga. Correct. Natutag po kami ng Hulyo 11, 2001, pero na-registered po kami sa CDA ng February 14, 2002. Oo. Director Thelma, meron pa akong pahabol na tanong para kay Mr. Ramos. Sure. Oo. Kasi nabanggit niya yung palang pangalan ng kooperatiba nila ay base sa pangalan ng barangay nila. Barangay Karitonan sa Kalatagan, Batangas. Yes. Kalatagan ho ba, Mr. Ramos? Oo. Oo. Pag yung Kalatagan, isa yan sa mga lugar sa Batangas na may mga magagandang beach di ba, Mr. Ramos? Opo. Dahil ito po ay deklaradong tourist
dapat ang Kalatagan yung baybay dagat niya dahil Opo. dito po narito yung isang malaking ni sa sunset, Golden Sunset. Yes, so naisip ko lang siyempre, pagka ganitong summertime, talagang dinadayo ang inyong lugar, lalo na ho yung mga beaches dyan sa inyong lugar. Meron din ho ba kayong mga nakadisplay na produkto? May tie-up din kayo dun sa iba't ibang mga beach resort dyan para pag nakita ng mga bisita nila, may kayat din silang tangkilikin yung produkto ho ninyo, Mr. Ramos, sir? Wala pa po sa kasalukuyan dahil nang hindi po kami nagpupunta sa mga beaches na dapat magkaroon kami ng pakipag-ugnayan bagay po sa aming proyekto. Ayun. Pero kasama yun sa mga plano naman ninyo, sir, di ba? Opo. Dahil po nang kinakailangan ng makausap po namin doon ay yung mga tunay na may-ari ng beaches. Opo. Kung po napunta kami, ay ang mga tauhan lamang po ang naroon namin. Ayun. Oho. Okay. Isa pang tanong, with your permission, Director Thelma, halimbawa, sa ngayon, ang pangunahing negosyo ng kooperatiba ay yung decorative candles. So, meron ho ba kayong plano na mag-branch out sa ibang adhikain o ibang negosyo o ibang produkto na halimbawa gagawin o ng inyong kooperatiba sa kasalukuyan, sir? Sa kasalukuyan, sir, wala pa po dahil po ang tulong sa amin yung financial para po kami tumakbang na isang proyekto kung ano po yung maaaring maganda talaga para kumita ang kooperatiba. Financial po, sir, ang problema. Ayun. So talagang concentrate muna kayo dyan sa produktong yan, ika nga, hanggang sa mas lumago pa. Okay. Ayun. Okay. Okay, so for now, pasalamatan na natin si Mr. Ramos at kung meron po kayong mga ibang produkto na nais ninyong i-promote dito po sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo, welcome na welcome po kayo, sir. Okay po, basta inaano po namin sa mga nakakadinig na kung gusto po na makabili ng yaring kandila sa karito ng multipurpose cooperative ay inaanihan po namin na magtungo dito sa barangay Carito ng Kalatagan, Batangas. Meron po ba kayong yung catalog o kaya yung Facebook o paano kayo makukontak kung gusto po mag-order sa inyo? Hanapin na lang po yung Carito ng multipurpose cooperative. Okay po. Thank you very much, partner. Pasalamatan na natin. Thank you kay Mr. Cecilio Ramos. Siya pong Vice Chairman ng Caritunan Multipurpose Cooperative na naka-base dyan sa Kalatagan, lalawigan ng Batangas. Meron tayong 3 minuto po mga kaibigan bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Director Thelma. Yes, at para sa huling bahagi ng ating programa, ibabanggitin ko lang yung ibang mga nakaschedule natin na Diskwento Caravan. Unang-una, June 11 and 12, huwag niyo pong kakalilimutan, dyan po sa Luneta, magkakaroon po ng Diskwento Caravan ang DTI NCR. Naku, yan naman ang paghahandaan natin ngayon, partner, yung Independence Day celebration natin. Oo, at bago yan, yung SME Roving Academy ng DTI ay pupunta po sa Antipas, North Cotabato. Medyo malayo. So, abangan po ninyo kami dyan. And then finally, yung ating pong those who are interested to participate sa Buy Pinoy Exporters Fair, June 8 to 14 na po yan, dito po sa SM Mega Mall. And finally, Coffee Festival, itong buong buwan ng June, dyan po sa DTI Car or yung Cordillera sa Tabuk, Kalinga. So yan lamang muna, partner, itong ating mga schedules na darating sa ating... Okay. Balikan ko lang, Director Thelma, yung binanggit mo, June 11 and 12, merong Diskwento Caravan, ang DTI NCR, pero dyan ipoposisyon yan sa Rizal Park, sa Luneta pala. Kasabay ng paggunita ng Independence Day ng June 12, ano? Yes, taon-taon, nandyan po tayo at ito ay open po sa lahat. Lalo na yung hindi pa nakakabili ng mga school supplies. Okay. Meron dyan
ang mga school supplies kasi alam mo naman yung iba nag-aantay pa ng pera kahit nag-umpisa na yung klase, wala pang mga school supplies sa mga bata. Diyan, pumunta po kayo. At siguradong 50% discount ang makukuha ninyo. Up to 50% discount? Ganun kalaki, ha? Oo, syempre kasi sabi nga ni Secretary Domingo, kung ibibigay mo lang yung mga 20, 30, bali wala kasi sa ibang tindahan makikita na nila yon. Kailangan yung talagang malaking diferensya para maramdaman. Yes, okay. Ayun. So, bye-bye time na tayo. Dito na muna matatapos ang ating programa. Thank you very much at sinamahan mo naman ako. No problem, no problem. At sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, muli po tayong magkarinigan next week. Hunyo na po. Alagaan po natin ating mga bata at malapit na ang pasukan. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Thank you, Director Thelma. At sa pangalan naman ni Tess Ramirez, ako po si Alan Alianige. Ang tabayanan, si Selbaisa, pagkatapos lamang ng mga balita mula sa PBS News Center. Hatid naman ni Oliver Abeleda. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9 ng umaga. Radyo ng Bayan Network. Balita.